Sa ating mga balita, nananatili pa rin sa kalupaan ang bagyong Lando. Dahil po dito, patuloy na nakaalerto ang National Disaster and Management Council o NDRRMC para agad na matugunan ang epekto ng bagyo sa ating mga kababayan. Ang update, alamin natin mula sa aming kasamang si Julius Disamburun. Mag-uulat mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo, live. Tama ka nga dyan, Kirby, sa katatapos lamang na press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay naiulat nila ang dalawang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Lando. Ayon po sa pinakahuling ulat, kinilala ang dalawang nasawi na sina Benita Pamanilay, 62 taong gulang, na nadaganan ng gumuhong pader sa Subic, Zambales, at si Ranel Castillo na nadaganan naman ng nabuwal na puno sa kanilang tahanan po sa lungsod ng Quezon. Sugatan naman ang asawa ni Pamanilay dahil guho ng pader, habang mga kasamahan din ng si Castillo ang 4 pang sugatan sa lungsod naman ng Quezon. Sa mga sandaling ito, Kirby, ay nag-monitor pa rin ang NDRRMC, gayon din ang Pag-asa, hinggil nga din sa magiging lagay nga nitong si bagyong si Lando. At sa mga sandaling ito ay nasa 24 na probinsya pa din at syudad ang suspendido ang pasok sa mga paaralan at syempre gayon din sa trabaho ng pamahalaan. Samantala sa cause of damages naman ay hindi muna prioridad ng NDRRMC ang pag-account nito dahil pinagtutuon ng pansin ngayon ay ang pagbibigay ng tulong sa ating mga nasalantang kababayan para na rin na ma-verify at hindi sa mga bilang ang NDRRMC ay kinukumpirma muna nito bago ilahad sa publiko. Narito po ang isang pahayag ni NDRRMC Executive Director Alexander Pama. Nandito pa nga po si Lando, tuloy-tuloy po ang ating mga kahandaan para pa doon sa mga tatahakin ni Lando ng mga bahagi ng Pilipinas at ang pagbibigay ulat po sa ating mga kababayan doon po sa mga naging kaganapan, doon na po sa mga dinaanan ni Lando. So, uumpisan po natin yung ating pagbibigay ng updates sa ating mga kasamahan sa Pag-asa, yung tungkol sa sitwasyon pa at lagay pa ng panahon sa mga sumusunod na araw. So, bago po yan, gusto ko lang pong ipakilala yung mga kasama po natin dito ngayon. Nakapreposition na rin ang mga water search and rescue operations sa pangunguna na din ng mga local government units sa bawat lalawigan dahil hindi kinaya ang mga naunang ipinadalang mga augmentation rescue volunteers unit. Ang iba po ay may mga ibang mga volunteer din na tumulong o handang tumulong para masagip yung iba nating mga kababayang apektado ng nasabing bagyo. At syempre bago ang kanilang pagtulong ay dapat muna na may yung mga rescue volunteers na gustong tumulong ay makipag-coordinate muna sa NDRRMC para matiyak ang kanilang seguridad. Muli, narito po si Yusek Alexander Pama. At ng mga humihingi ng tulong. Nagtala po tayo hanggang sa mga oras na to base sa mga report ng pitong po o 70 incidents na monitor natin sa 1, Region 2, Region 3 at NCR, kung saan ito po ay binubuo ng 68 na mga pagbabaha or floodings sa Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan at Pampanga. Kung magbibigay lang po tayo ng konting detalya rito, sa floodings po ay 68, sa Region 1 po ay merong 6, ito po ay sa Pangasinan. Sa Region 2 ay merong 4, ito po ay karamihan sa Isabela. Sa Region 3 ay merong 58 o 58 mga pagbabaha sa iba't ibang lugar. Kung aking mababanggit lang po, sa Palayan City, Gapan, Cabanatuan, Gabaldon, San Leonardo, Santa Rosa, Jaén, San Miguel. Sa Tarlac naman po ay merong 1 at sa Bulacan po ay merong 4.
Central and Northern Luzon ang pinatututukan ngayon ng NDRRMC dahil nandoon nga po sa mga sakop na yon o nandoon na nga po sa hilagang bahagi po ng Luzon, partikular dyan po sa Ilocos sa Sur, itong bagyong si Lando. At syempre, hindi rin dapat o bukod din sa DPWH na nagsasagawa ng clearing operations ay nagkaloob na rin po ng tulong ang Department of Social Welfare and Development. Gusto kong i-assure yung ating mga kababayan, lalo na po yung andoon pa sa mga lugar na binaha, na ang national government ay handa po na magbigay ng augmentation support para po sa kanila. So huwag po kayong doon sa mga lugar na hindi pa maabot dahil may mga hindi pa madaanan ng mga kalsada. Ang aming mga provincial action teams ay binigyan na ng pahintulot para gumawa ng local purchase at once pwede nang madaanan yung mga kalsada, kaagad ay magpapadala kami ng augmentation. Gusto ko lang dagdagan yung information na naibigay na ng ating Tumaas din na Kirby ang level ng tubig sa mga pangunahing dam dahil po sa epekto ng bagyo. Mula po sa 194.60 meters nito pong kahapon ay nasa 201.58 meters na po ang level ng Angat Dam. Higit naman sa 4 na metro din ang itinaas ng tubig sa Pantabangan Dam habang lagpas 2 ang itinaas ng level ng tubig po sa Magat Dam. So yan muna Kirby ang ating huling ulat mula dito sa NDRRMC. Balik sa inyo dyan sa studio. Alright, Julius, meron lang akong mga ilang katanungan sa iyo. Kaugnay ito nung nabanggit ng NDRRMC dahil inaasam nga nila na sana ay hindi magkaroon ng casualty dito sa Bagyong Lando. Meron bang naipaliwanag si Yusek Pama kaugnay doon sa sunod-sunod nilang panawagan para maiwasan sana yung casualty? Ano ba yung naipaliwanag ni Yusek Pama? Bakit sa hindi inaasang pagkakataon ay meron pa rin tayong casualty na naiulat dito sa Bagyong Lando na ito? Kirby, yung dalawang naitalang casualty natin ay nangyari dun sa nadaga ng pader sa Subic, Zambales at doon naman sa nabuwal na puno sa mismong tahanan dito sa Quezon. Simulat sa pulpa nung iniulat na natin itong pagdating o pagpasok nga ni Bagyong Lando ay nagsabi na nga po ang NDRRMC ng preemptive evacuation dun sa mga lugar na yon, which is simulat sa pool o simula pa man nang pumasok nga itong bagyo na ito, nagsabi na sila na dapat maging handa at lumikas na lalo na yung mga nasa low-lying areas. Ito yung mga nangyaring insidenteng ito, pawang nandun sa kanilang mga tahanan mismo na talagang naapektuhan at hindi inaasahan nga lumakas nga dun sa mga parting iyon yung nasabing bagyo. Dun sa iba namang lugar, Kirby, hindi bukod dun sa naulat natin sa may area nga na Zambales at Quezon City, dun sa ibang mga lalawigan, base na rin po sa mga naiulat, ay zero casualty naman yung mga lalawigan hanggang sa mga sandaling ito bago pa man tayo sumahing papawid sa ere. Kirby? Oo, pero inaasahan sana natin na hindi na sana madaragdagan pa itong mga bilang ng casualty hanggang sa makalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Pero Julius, meron bang nabanggit dyan sa pagpupulong na naganap sa NDRRMC kung hanggang kailan pa tatagal itong Bagyong Lando sa ating PAR? Ang ulat nga ng Pag-asa DOST is hanggang sa 1 linggo pa possible tumagal itong bagyong si Lando kung hindi magbabago ang kanyang bilis. Kanina kasi sa naiulat is nasa 5 kilometro kada oras lamang ang takbo nitong si bagyong si Lando, kung saan bumagal nga ang kanyang takbo papalabas nga ng PAR. At inaasahan nga na bukas, Martes po ng hapon o gabi, kung hindi magbabago Kirby yung kanyang bilis, lalabas ito ng hindi kundi ng area po ng lalawigan po ng Ilocos Norte, which is halos tatagal pa nga ito. Kung ganun kabagal yung kanyang takbo, itatagal nga ito ng hanggang sa mga Biyernes o di kaya sa Sabado o kaya sa mismong araw ng Linggo bago pa ito makalabas ng direkta sa ating Philippine Area of Responsibility. Kirby? Alright, tama. At sana nanalangin din tayo na doon sa ating mga kababayan hanggat nandyan pa yung bagyo ay manatili po muna tayo sa ating mga bahay para maiwasan po natin ang anumang disgrasya. Maraming salamat sa iyo, Julius de Samburu. Nag-uulat po yan ng live mula sa NDRRMC.